alam po natin na hindi biro ang tinatawag na eternal death. Totoo po ang impyerno. Sino man napupunta sa impyerno? Yung mga ateista, yung naniniwala sa Diyos. Maniniwala sa Diyos pero hindi naman talaga taos sa kanila yung paniniwala nila. Kaya yun po yung tatalakayin natin ngayon. Bakit sa kasalukuyan ngayon, bakit kinakailangan po natin magpursige? Alam niyo po, sa isang iglap lang, sa isang mata lang, maaari ang bawat sa atin ay kunin ng Panginoon. Tinatawag na rapture. Ibig sabihin, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya naalarma na ang buong mundo. Kaya nababasa niyo tinatawag na one word religion. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng one word religion, mas mahirap yun. Hindi na pwede magkalat-kalat yung mga nagkakaroon sakali. Dahil may one word religion na. Ay, isang lugar na lang. Ibig sabihin, hindi na ubran ganitong people. Ay sa Israel mismo, sa bayan ng Diyos, pinakabalita doon. Kapag ipinangaral mo si Kristo, ikukulong ka na ngayon. Batas na ngayon. Bigyan mo siya na ng microphone parang di natabunan yung boses. No? Batas na po sa Israel. Ibig sabihin, yung mismong bayan ng Pastor, Diyos. pag mic ka parang di natatabunan. No? Mismong bayan po ng Diyos. No? Ay, ano nangyayari po? Lakas mo na eh. Ano nangyayari? Di po ba ang ginagawa nila ngayon? Hinahadlangan nila ngayon ang paglaganap ng salita ng Diyos. Kaya kung ating tatalakayin ay yung patotoo tungkol sa ating Panginoong Kristo. No? Kaya, Lakas mo na eh. Mahina daw po ang sound, sabi nung nanonood sa atin. ha? Mahina daw yung sound, sabi nung nanonood sa atin, kaya lakas mo. Natatabunan siya eh. Okay. So, sabi dito, ang patotoo tungkol kay Kristo, sabi dito, sa 1 John chapter 5, verse 6, sinabi dito, si Kristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo, hindi sa pamamagitan ng tubig at lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Bakit sinabi tubig at Espiritu? Tubig at dugo at tubig. Ano ba yung dugo? Di ba pag sinabi natin dugo, ibig sabihin nun, pag sinabi natin dugo, ibig sabihin yung flesh. Yung katawang tao, dugo. Pero ano naman po yung tubig? Kaya naparito ang Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ng dugo, kasama yung tubig. Kaya nung pinanganak ang Panginoon sa Kristo, anong tinawag sa Kanya? Anong tinawag sa Panginoon nung siya'y sinilang? Di ba? Tinawag siyang Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Ibig sabihin, yung tinatawag na tubig dito ay yung presence of God. Na hindi lamang pinadala ang Panginoon bilang isang tao lang, kundi kasama ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, suma sa atin ang Diyos. Pag sinabing with us, ibig sabihin, di ba sinasabi natin lagi, nalalaman natin kapag ang Panginoon ay nasa atin, nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Kaya sinasabi, God is within us. Nararamdaman natin yung presence of God, kaya ang Diyos ay sama sa atin. Kaya nga sinasabi, baliwala ang pagsamba po natin dito kung hindi po natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. No? Ibig sabihin nito, ang nagpapatotoo dito ay ang Espiritu ng Diyos tungkol kay Kristo. So maliwanag po dito na yung nakikita po natin dito no, nung binautisman po ang Panginoon sa Kristo, sino nag-introduce sa Kanya? Di ba ang Banal Espiritu? Bumaba bilang isang kalapati at pinakalapit ito ang tinalulugdan kong anak. Ibig sabihin, nung bautismohan ang Panginoon sa tubig, ay ano,
bumaba ang presensya ng Diyos. Bumaba ang Espiritu ng Diyos. At ipinakilala si Jesucristo bilang anak niya. Nakakalungkot lang po na sa atin ngayon, no, mas maraming aktibo na nagpapatotoo tungkol sa demonyo ngayon, sa panahon ng ngayon. Bakit po? Ano ba ang trabaho ng demonyo ngayon? Anong trabaho ng kaaway? Ang trabaho po ng kaaway ngayon, alam niyo po ba? Pinahihina po niya yung pananampalataya ng bawat Kristiyano. Hinihila niya. Parang maraming ino-offer, pinakikita ang kaaway para i-grab natin ng opportunity at magkaroon tayo magandang buhay. Yan ang pinapakita po ng kaaway ngayon. Kita niyo ngayon. Sa pagbablog lang sa internet, milyon-milyon ang kinikita. Ibig sabihin, makita natin, maraming naluloko sa internet. Maganda yung internet, kaso kung ano ang ginagawa ng mga tao ngayon. Magpapakita dyan, minsan, kung anong kalaswaan, para lang may mag-like, para sila ay magkapera. Doon na po-focus ngayon. Doon ang pinapakita ng pag nakapag-vlog ka, pag marami kang follower, marami ka rin pera. Ganyan ang panahon ngayon. Kaya sinisikap ng mga vlogger ngayon, minsan nag-aaway dyan, nagmumurahan. Minsan magpapakita ng kung ano-ano sa katawan para lang may mag-like, may mag-comment. Kasi dahil dito, pag marami kang followers, marami nagsasabi, kahit na minumura mo na yung namumuna ng ating bansa, kahit na maganda ginagawa, sisiraan mo para para maraming mag-comment, maraming sa'yo. Ibig sabihin, sa panahon niya, pati internet, sa kalakaran, pati pagkatao ginagawa kalakal. Pati yung pag-aaway ng mag-asawa, pati yung ano, ginagawang negosyo. Lalapit kay Tulpo, ano-ano, yung minano. Kaya isip ko, yung mayaman. Kasi marami na tukot. So, ibig sabihin, gano'n ang pinakikita ng sanlibutan ngayon. Ibig sabihin, yung mga makamundong mamarwaan para magkapera, makaraman ng maraming pera, yun ang ginagawang patotoo. Nakatulong ginawa sa Panginoon sa Kristo. Nakikita mo ba yan? Di ba nung siya nag-ayuno? Ibibigay ko sa lahat yan. Sambahin mo lang ako. Diba, tinuturo lang ni Pastor Robert, yung mga sumisikat ng mga artista. Nalaman-laman natin pala, inoffer pala nila yung sarili nila sa ganas para sila ay sumikat. May nagbiroan niya dito sa amin eh. Hindi siya believer Ang sabi niya ito, gusto mo tumama ng loto? Sino gusto tumama ng loto? Nalalangin ka sa Satanas. Panandalunin ka nun. Di ba ganun ang karamihan sa atin ngayon? Lahat ginagawa yung paraan para makita yung tinatawag na Ibig sabihin, yung mga pinapakita ng kaaway, nagkakaroon tayo ng interest. Kaya tayo, yung trabaho natin, talagang sisikap tayo. Para makamtan yung mga bagay na yun. Kita mo, ngayon, sa mga vlogger nila, lumakinita nila, pinopos pa nila, nakahiga sila sa pera, tapos binigyan nila, nakakapal na tagi-1,000. Dahil mayabang pa sila ngayon. Vlog lang yun kumikita, ibig sabihin, doon pinakikita ng kaaway na sa panahon ngayon, kumikita sila na walang kahirap-hirap. Mag-acting lang sila sa vlog. Okay na. Ibig sabihin, yung pinapakita nila, parang pinapatotoo nila, ito ang buhay. Ito ang buhay. Kaya kita mo, ginagaya yung pera. Yan ang mapatotoo yan. Yan ang gusto nila eh. Pero pagdating sa Panginoon, wala. Buti nga yung mga nag-ano dun may pinapakita din sa Bible tungkol sa mga prayers, ganyan. Salamat sa Panginoon, ginagamit din ang internet para ibahagi ng salita at pinapakita din kung ano ang nangyayari sa sanlibutan. Pero ang problema sa atin, hindi po tayo nagiging aware doon sa mga bagay na yun. Mas mahalaga yung ambisyon natin.
yung pangarap natin. Kaya minsan, napakaiksi ng oras ng pagsamba natin. Dati noon, yung mga 80s noon, ang pagsamba noon, 4 na oras. May Sunday school, nandun na lahat, pati mga bata natutunan, pati mga young people natutunan. Pero ngayon, 2 oras, minsan, hindi pa natin mabuo yung 2 oras, may init na tayo. Ganun po ngayon, kaanuhan. Kaya kung naniniwala po tayo ngayon bilang mananampalataya, kung mananampalataya po tayo, ang pangarap po ng Diyos kung bakit tayo hinirang ng Diyos ay lumago, mamunga, to bear fruit. Magpatotoo din tayo tungkol sa totooan, tungkol kay Kristo. Pero ang nakikita sa atin, walang patotoo na napapakita. Dahil alam niyo po, ang tunay na mananampalataya, ang Espiritu ng Diyos din ang magpapatotoo kung ikaw ay talagang na kay Kristo Jesus. Na ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Yan po, ang dami ng kakulangan natin na ginagawa. No? Tinatamad pa tayo minsan. Tinatatamad pa natin ngayon. Malungkot nga dito, sinasabi ng Santo Papa. May sinabi siya tungkol kay Virgin Mary. Ano sinabi ni Virgin Mary? Ni Pope tungkol kay Virgin Mary. Pero hindi pa rin sinusunod ng mga Roman Catholic. E pinaka-leader na yun. Ano sabi ni Pope? Ang sabi niya ganito, may mga mali kaming turo. Yung pananalangin tungkol kay Maria ay isang kalok. Wala. Si Maria ay payakan. Si Pope mismo ang nagsalita nun. Pero ang ginagawa na, tuloy pa rin. Ibig sabihin, walang kabuluhan po dahil parang nananalangin sa atin, masaniwala pa ako, yung mga mahal natin sa buhay na nauna, na yumaon na. Diba, binigyan halimbawa ni Pastor Robert, si Lazarus and the rich man. Diba? Si rich man napunta doon sa Hades. Si Lazarus napunta sa Abraham Boso. Pero anong sinabi ni rich man na nasa Hades? Maaari mo bang isugo si Lazarus dun sa mga mahal ko sa buhay? Ganon. Diba? Kahit nasa tayo. Ibig sabihin, may mga tao nagpapasal sa atin. Walang iba, kundi yung mahal natin sa buhay. Dahil ayaw nilang maranasan yung nararanasan nila. Kung nasa heaven naman sila, yun din ang pinapanalangin nila. Naway makapiling ko yung mga mahal ko sa buhay dito. Diba? So napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, sabi dito, hindi sa pamamagitan ng tubig at lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ang katotohanan. Ang Espiritu ang katotohanan. Kaya anong natin dito? Tayo po, pinagkalooban po tayo ng Espiritu ng Diyos, ng pangunawa, mula nung tayo tumanggap sa Panginoon, nabuhay po yung ating Espiritu, kaya nagkaroon tayo ng understanding, naunawaan natin ang banal na salita ng Diyos. Naintindahan natin ang Bible because of the Spirit that gave us. Kaya ang Espiritu ang nagtuturo, nagpapaunawa sa atin. Ang Espiritu din ang siyang bumumbig sa atin kung tayo nagkakamali. Diba? Kapag buhay ang Espiritu ng Diyos sa atin, ano nangyayari sa atin kapag nagawa ng pagkakamali? Diba? Napokontrol natin yung ating sarili na magmura. Napokontrol natin yung sarili natin na makontrol. Kasi yun ang fruit of the Holy Spirit. Kung ang Espiritu ng Diyos ang natanim sa atin, kailangan iyon ay mamumunga. Huwag tayong maging baog. Paano nagiging baog? Ano ba dapat ang bunga ng fruit of the Holy Spirit? Sino nakakala? Love? Marunong ka magmahal? Hindi ka marunong magmahal? Patient? Kindness? Dapat nagmamanifest sa atin yung bunga na yun. Kapag nagmamanifest po sa atin yung bunga ng Espiritu na yan, ibig sabihin, tayo po ay tunay ng mananampalataya. Alam niyo po kung paano nagiging
mahina na ang pananampalataya ng isang tao, yung hindi na siya excited sa pagsisimba. Parang minsan, sinasabi niya, parang pinuputol niya na yung minsan eh. Ayaw niya magkaroon ng responsibilidad, ayaw niya mag-share ng Word of God. Ano, naiingit nga ko yan kay Brother Mark, na hindi nangyari sa pamilya namin. Yung buong pamilya niya, na umaatin ng Bible study, napapatay niya, yun, isang bagay na napakalaking blessing yun. Yun, pangarap ko noon na kaming magkakapatid, yung magkaharap ba, magpe-fellowship sa isang ganon, yun ang napakagandang point of view na tunay na may hangaran ka na ma-win yung mga mahal mo sa buhay. Kaya yung mga pagkakataong ganon, huwag po natin hayaan na anong tawag doon? Mawala o ma-abortion. Nariyan na eh. Pero kung ano natin yon, sayang. Kaya nga tayo kung nag-uumpisa tayo sa gawain na ganito, tapos patumpik-tumpik lang tayo, para bang baog tayo spiritually. Pero nangangarap tayo, ang nangyayari sa atin ay ano? Alam niyo yung ano, parang hindi na mga anak, anong ginagawa ng bahay? Bakla ng magkanak na marami? Di ba pinapasarado niya? Lalaki naman, pinapasarado niya. Di ba? Para hindi na mag-produce ng anak. Parang gano'n din tayo eh. Parang ayaw natin magkaroon ng responsibility spiritually. Kaya hindi tayo nakakapag-win ng soul, hindi tayo nakakapag-ano. Kaya alam po natin, no, sa isang mananampalataya, sinasabi natin, ang tao ay nabubuhay, hindi nabubuhay lamang sa saan? Tinapay, kundi maging sa salitaan ng Diyos. Ngayon po, ang plano po ng Diyos, kaya kay Hirang, gusto ng Diyos na lumago ka. Gusto ng mga Diyos na mamunga ka. Hindi ka tinawag ng Diyos para manatili kang ganyan. Gusto ng Panginoon, you bear fruit. No? Kasi kung sanga ka lang, na nakakapit sa puno, puputulin ka lang. Itatapong ka pa rin. Ibig sabihin po nito, dapat po, no, maging ano po tayo, maging aware po tayo sa ating mga mahal. Kaya sabi dito, no, kapag ang espiritu ang katotohanan. At sinabi rin nila, tatlo ang nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu. Yung iba, yung sinasabi nila, kung wala yung Ama, walang Espiritu. So, ibig sabihin, sinasabi natin minsan, hindi tayo naniniwala sa Trinitarian. Ano ko sa inyo? Sino ba tumanggap dito sa Panginoong Jesucristo ng personal? Kilala ba natin siya ng personal? O sa pamamagitan ng Espiritu ang siya nagpakilala sa atin? Alam niyo po, kaya tayo tumanggap sa Panginoon, kaya tayo naniwala sa Panginoon because of the Holy Spirit. Ang Espiritu ang nagpakilala sa atin kay Kristo. At si Kristo naman ang nagpakilala sa atin sa Ama. Di ba? Alam ba, sino yung Espiritu na yan? Taglay-taglay po natin ng Espiritu. Nag-share si Mark ng Word of God. Tumanggap si ganito. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Espiritu, nagtrabaho yung Espiritu, doon sa shenera niya. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsishare, hindi po tayo yun. Ay, ang galing ni Pastor Bob, ang galing ni Mark mag-share, nabubuon na kayo yung bawat share niya. Hindi po, mali. Kaya ka nag-share kasi puspus ka ng Espiritu Santo. Nasa iyo yung design, nasa iyo yung concern, nasa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya mo i-share yun because you have concern to others. Love one another. Mahalin mo ang iyong kaawan mo, kaya mo sinishare. Kaya gusto mo siyang mawin because of love. Yung love na yan, nagmula yan sa Spirit. Fruit of the Holy Spirit po yan. Kaya natin nagagawa yung mga bagay na to. Kaya hindi po ginagawa dahil sa sarili mo lang gusto. Hindi.
ginagawa natin to, katulad ng ginagawa namin ni Pastor Robert, bakit kami mag-aaksaya ng pamasahe pag ganun-ganun, ganyan? Hindi iniintindi po yun eh. Hindi mahalaga yung pamasahe. Kasi ang mahalaga dito, yung Word of God. Yung utos na inatang sa atin. Dahil mahal po natin ang bawat kala. Walang malayo po sa pag-ibig. Amen. If you have desire to share the Word of God, if you have desire to grow spiritually, you must allow yourself, God will use you. Huwag mong i-block. Kung kailan tayo lumalago, alam nyo, hindi madali ang sunod sa Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Nakakasunod tayo sa Panginoon because of our faith. So Robert, presensya sa trabaho. Ako, tinalikuran ko yung pagbabarko ko dahil kahit anong gawin ko, hindi ako nagiging masaya sa kinikita ko. Kasi dati na ako nangangaral, tinalikuran ko. Kaya lahat ng paraan, may consequence ang Panginoon. Masunurin ka, the Lord will bless you. The Lord will guide you. Hindi kami nagiging hindi. Alam niyo, sa mananampalataya, hindi issue yung pera eh. Amen. Ang mahalaga dito, yung kagalakan na nagawa mo, nasusunod mo yung Panginoon mo. Amen. Dahil may pangako ang Diyos sa iyo eh. Sumunod ka lang sa akin, akong bahala sa iyo. Yes. Yun ang patotoo natin. Ipinapatotoo natin si Kristo na siya ay buhay sa atin. Pero kung hindi tayo mag-work as a believer, yung testimony natin about Christ is dead. Kaya lang nakikita, nagpa-function tayo. Nagagamit tayo ng Panginoon to work for it. To obey His will. Na sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Doon, ipinakikita natin yung patotoo ng Espiritu. Dahil ang Espiritu, ang nagpapatotoo kung tayo ginagamit talaga ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng binabahaginan mo na be blessed because the Spirit will testify to your life. Nakaw po natin. So, ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Kristo, nasa iyo, nasa puso mo, God is within you. The presence of God is within you. Kaya anytime na pumunta ka, kahit sa ka magpunta, yung presence, they don't around because Jesus Christ nasa katawan natin. Yan po. God chosen us to be sanctified. Pinili tayo ng Diyos para pabanalin. Sino magpapatotoo tungkol kay Kristo sa panahon ngayon? Tayo na sumusunod sa Kanya. Tayo ang magpapatotoo ngayon tungkol kay Kristo. Dahil ang Espiritu din ang magpapatotoo dahil alam na ikaw ginagamit ng Panginoon. Kasi sinabi nga dito ang salita ay Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa at mayroong tatlong patotoo sa lupa. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. Ito nagkakaisa. Kung taglay-taglay po natin yun, kung kilala po natin, kaya yung tinuro natin, gano'n mo makilala ang tinig ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag po tayo magiging sa mga bagay na ito. Alam niyo po, minsan, masakit man po minsan nung maranasan ng mga bagay na hindi tayo nagiging seryoso minsan sa pagiging Katoliko ka, iglesia ka, basta totoo sa buhay mo, yung ginagawa mong pananambala sa Panginoon. Okay yun eh. Dito kung born again ka, kung ano ka. Basta totoo, yung paniniwala mo sa Diyos, basta nakikita sa iyo, yung Spirit of God. Walang problema yun. Maya, baka sinasabi mo, ay, mga tatalino kasi, marunong kasi na sinasabi na hindi. Kung alam nyo lang po, sa pag-aaral namin nag-aaral kami Biyernes at Sabado, alam niyo po ba, doon namin napag-alaman na
na yung nalalaman namin, ang konti lang. Pero ang higit na mahalaga dito, alam mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Maliit man yun, kaya nga sinasabi, kahit ng mustasa lang yung nalalaman mo, yung mananampalataya, pag kinamit ka ng Diyos, magiging effective ka. Kaya nga, sa atin, sinasabi dito, ito maganda dito sa verse 9, kung paniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit na dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ay patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So, minsan, ito, ano yung mga patotoo ng tao? Marites. Diba? Pag chinismis natin sa ganito, mas excited tayo dun eh. Pag chinismis natin yung buhay ng iba, mas excited tayo dun eh. Ay, totoo yan. Talagang i-confirm pa, i-consolidate pa kung totoo o hindi yung sinasabi niya eh. Pero pagdating sa Panginoon, bakit kaya hindi natin ito patotoo sa tao about Christ? Tayo, nagpapatotoo tayo, ay, binili ako ng tatay ko ng ganito. Iniyayabang natin, pero yung ginawa ng Panginoon, parang baliwala po sa atin minsan yun eh. Parang di tayo niniwala sa eternal life. Parang di tayo naniniwala sa promise of God. Kaya ang nangyayari sa atin, okay lang, okay lang. Kasi hindi pa naman darating si Lord. Kung hindi nga darating si Lord, bakit? Alam mo ba kung kailan darating yung buhay mo? Kaya wala tayong mitatangi. Mayroong end of the world. At meron din tinatawag ng end of life. Ano yung end of life? Malakas tayo ngayon. Eh baka pag wala na. Kaya maging handa po tayo mga kapatid ko. Kaya sa ngayon pagkita natin yung minsan ako naiiyak na lang pag napapanood ko yung yung rapture. Yun nakukuha na ganon. Kaya lagi pray. I pray. Dalangin ko na walang may iwan sa pamilya ko. Hindi mo, nagmamaneho ng aeroplano, nawala yung piloto, bumagsak yung aeroplano. Kinakasal yung dalawa, nawala yung asawa. Biglang naglaw sa harapan niya. Hindi tayo nababahala dun eh. Dahil iniisip natin, matagal pa mangyari yun. Malapit na po yun. Dahil marami na po nag-prophesy ngayon tungkol doon. Ultimong 3 years old na bata nagpa-prophecy na. Jesus is coming. Jesus is coming. Basta sabi ng bata ba 3 years old? Eh, ano ba nagsalita si EJ? I have a dream. Wow. Jesus is coming. Wow. Anong may lalagay mo sa isipan mo? Kung sinabi ng bata sa'yo, Mama MM, I did last night, Jesus is coming. So ano mararamdaman natin? Hindi ka ba ma-amaze sa bata na walang alam sa pero sasabihin niya? Eh, ilan yung pinapanood ko sa Bible? Mga ano pa yon? 3 years old, 2 years old. Umiiyak siya. Mama, I saw Jesus crying and ganyan. Eh magulad ka pag nagkikwenta yung apo mo sa'yo na naginip siya na nasa sky siya na maraming gumano eh. Dili ka. So, doon lang, sa mga bata, huwag na kayo maniwala sa akin. Sa mga bata na lang na ginagamit ng Panginoon. Walang alam mo sa pero pag nag-prophecy sila, alam na alam nila. Kaya minsan alam niyo, yung discernment, pagdating sa discernment, pag may lindol, sino mo na nakakaalam? O, sige.
Sige, sino muna nakakalam? Ha? Yung mga hayop. Diba? Diba yung bago nangyari sa ano yun, nagliliparan yung mga ibon na marami. Tapos yung mga ayaw hindi mapakali. Kasi nararamdaman nila yung ano eh, yung ayaw, hindi natin nararamdaman yun. Pero yung mga hayop na nararamdaman nila bago dumating yung sakuna. Kaya mamaya si Ije magkurape sa iyo. Baka manahimik tayo. May tayo. So, yun natin yun. Kasi, doon, kaya sabi, yung pinagaran, doon na, huwag mong baliwalain yung mga prophecy ng mga bata. Dahil ang bata, hindi nagsisinungaling. Kaya ibig sabihin, kung kami mga pastor, parang baliwala yung sasabi na, pero pag batang nagsalita, ewan ko lang. Baka lumuhod tayo dyan sa kalagitnaan natin. Pero nangyari sa ibang batay, yung bata yung nagsalita, ay pastor, preach and preach, parang tinutulugan lang eh. Pero yung bata nag-prophesy, ano nangyari? Ano ginawa nila? So, huwag natin inaano. Minsan, ang hirap makinig sa pastor, mahirap makinig sa pari. Pero pag minsan, pag matami namin, matauhan tayo. Kaya nga sinabi dito, higit natin dapat kaniwalaan ng Diyos. At ang patotoo ng... Ito, ang pinapatotoo dito si Kristo eh. Sino nagpapatotoo dito? Ang Espiritu Santo mismo ang nagpapatotoo ng Kristo. Pero hindi pa rin natin pinapaniwalaan. Kasi kung pinaniniwalaan natin yan, hindi tayo magpapatotoo ng Kristo. Kami nga, nag-aaral kami about sa Corinthians. Anong ginawa sa amin ngayon? Mag-shift tayo sa revelation. Kasi ngayong ano na yung persecution. Okay, sa verse 10, sabi ito, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoo sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo tungkol sa kanyang anak. Ibig sabihin, paano natin malalaman na tayo naniniwala sa patotoo ng Espiritu ng Diyos? Paano natin malalaman na tayo naniniwala sa patotoo ng Espiritu tungkol kay Kristo? Ibig sabihin, kapag naniniwala tayo doon sa patotoo tungkol kay Kristo, ay sumusunod tayo doon sa mga aral ni Kristo. Dahil ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Pero kung hindi natin paniniwalaan yun, ginagawa po natin sinungaling ang Diyos dahil Espiritu na ang nagpapatotoo tungkol kay Kristo, pero hindi natin pinaniniwalaan natin, pinalalabas natin sinungaling ang Diyos. Para natin sinungaling ang Diyos sa atin. Ngayon, paano natin ipapatotoo naman si Kristo sa buhay natin? Diba? Sa pamagitan ng pagsunod. Dahil naniniwala tayo sa patotoo ng Espiritu, dapat maging totoo din yung pagsunod natin sa Panginoon para yung patotoo ng Espiritu ay maging buhay sa pamamagitan o dahil sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Ito ang patotoo na pinagkaroon sa verse 7. At ito ang patotoo na pinagkaroon sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Makakamtan natin yung buhay na walang hanggan na inaangad natin. Kaya natin makakamtan? Yun ang pangako ng Diyos eh. Yung buhay na walang hanggan eh. Yun ang gusto natin, yun ang gustong makamtan natin. Yun ang pinatotoo dito. Ang sino mang tumanggap sa Panginoong Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
hanggan. At sino mang sumasampalataya sa Panginoong Kristo, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Purgatorio. Eh kung may purgatorio, hindi na ako magpapastor. Hindi pala ako maligtas, kaya napanalangin ako ng asawa ko, puro rosary. Kaya ako nga, member ako ng Black Rosary, pero ako sa akin yung rosary. Kaya lang, yung first confession ko nung sabi sa akin, nag-confess ako sa pare. Ito, ginagawa ko na pastor, gano'n, nagkasala ko, ganyan-ganyan, yung maraming ginawa kalukuhan. Sabi sa akin, sige, ito, sampang ganito, sampang ganyan. Pastor, father, hindi ko po alam yung mga prayer na yun. Ibig sabihin, marami sa atin na nangyayari. Ibig sabihin, yung mga patotoo ng Espiritu Santo ay paniwalaan natin. Ito sa verse 12, sinabi dito sa verse 12. Malaki na tayo matapos. Sabi dito, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Bakit? Iyan ako daw. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, hindi sinabi nasa isang pamilya o nasa isang church o nasa isang religion. Ang sinasabi, nasa isang tao. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay individual. Pastor si tatay, ligtas na niyo mali. Tayo rin ang gagawa para tayo maligtas. Sunod din tayo sumampalataya sa Panginoon. Mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala siya sa kanya ang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, maliwanag sinabi dito, kung ang isang tao na sa kanya ang anak ng Diyos, meron siyang buhay na walang hanggan. Pero kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Maliwanag kung sinasabi dito. Yun ay patotoo ng Espiritu. No? Dahil kung hindi mo tinanggap ang patotoo ng Espiritu Santo tungkol kay Kristo, ginagawa mo siyang sinungaling. Pero yung mga pangako ng Diyos dito ay totoo. Paliwanag pa mo yun. Dahil ang sinasabi dito, katotohanan po. Kaya binabasa ko lang by verse, baka sabihin ni Butchan, hindi mo talaga Pastor Butchan, hindi. Kaya binabasa ko yun, sa 1 John, basahin nyo sa chapter 5, basahin nyo para maliwanag lang ang katapusan. Kung book ng 1 John 1, 2, 3, 4, 5, diyan malalaman po natin yan ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya huwag po natin ituloy kaya natin kung ano yung inumpisahan natin sa Panginoon, kung ano yung ministry na ginagawa ng Panginoon. Alam nyo, ang number 1 na ministry natin, yung tinatawag na yung pamilya ang mahalaga sa lahat. Alam nyo, para bilang kami mahirap sabihin pamilya. Lalong kilala nyo kami, kilala nyo yung ugali namin. Kaya minsan hindi kayo naniniwala sa asawa, pastor. Nakabilib yun eh, pero mas pinagbilib. Esperado ka ng ibang tao. Pagdating sa pamilya mo. Natin, ang kaaway. Kaya napakahalaga po na malaman natin dito. Totoo ako sa ano eh. Kaya huwag mong hayaan mamatay yung natanim ng Diyos. Kailangan madiligan yun ng salita ng Diyos. Kasi sayang kapag hindi natin pinagpatuloy yung mga gawain nito. Mawawala at mawawala. Kailangan if we want to grow, we need to watering our faith. Kailangan nadidiligan tayo. Ibig sabihin, ano yung dilig na yun? Presence of God.
kailan lagi natin nararamdaman yung presence of God. Kaya napakahalaga yung tinatawag na devotion. Meditation. Kailan nadidiligan yung ating faith. Lagi tayo nang umusap sa salita ng Diyos. Lagi tayong babasa ng Bible para ano, lumabas tayo. Huwag lang kayo nakadepende sa mga napapakinggan nyo. Kundi, ang Diyos na umusap personally sa inyo sa pagpapakita ng salita ng Diyos, panaginip ng mga paraan. Basta alam ko, kung tunay ka mananampalataya, mararamdaman mo po yun. Amen? Kaya, sarap, tuwing po Panginoon, alam po natin na ang Diyos ay bumikilos sa atin at alam po natin na hindi natin hayaan yung mga tatanim po natin puso sa mga salita ng Diyos, hindi tayo lumago para tayo magamit ng ating Panginoon sa larangan ng kanyang gawain. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po.